Aksidente kong napadala ang isang malanding text sa boss ko. Mapapagalitan ba ako o madidiligan? Nung araw na yon, medyo lutang ang utak ko. Ang dami ng trabaho sa opisina. May afam akong ka-chat for a few weeks. Nakilala ko sa dating app. Ang saya ng mga usapan namin pero hanggang sa chat lang talaga kami. Kasi sinabi niya naman na malabo siyang makapunta sa Pinas. At kapag ganon, malandi ako. Meron akong nakukuhang lakas ng loob kasi hindi ko naman makikita ang ka-chat ko kahit kailan. Nagfi-feeling seductress lang ba? Training kapag meron ng totoong boylet. So eto na, habang Hell Week sa office, naglalandian kami ni Afam. Imagine, in between spreadsheets, nag-spread ako ng legs sa chat, nagpapanggap na nasa bahay ako at nag-iisa sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit ganun ang trip ko minsan. Siguro gusto ko lang maramdaman na meron akong boyfriend kahit fake lang ba? Na may exciting part sa buhay ko ba? I need you now. Basa ko sa message ni Afam. Nag-reply ako ng, Baby, I need you too. I need your big bird. Siyempre SPG na mga salita ang gamit ko sa actual. Pasimple ko ring kinuna ng picture ang dibdib kong medyo inipit ko para lutang na lutang ang dalawang kabundukan. Pagkatapos kong mag-send ang saya ko pa. Pero maya-maya bigla akong natigilan dahil na-realize kong may kakaiba sa last message ni Afam. Dahil parang tama ang punctuation marks at walang emojis. Bigla kong dinampot ang cellphone at napanganganang makitang ang napadalhan ko ng mga censored na message with matching picture ng kambal na bundok ay hindi si Afam, kundi si Sir Miggs. Hindi naman revealing sobra ng picture. Mukha lang kasi nga inipit ko ang mga kabundukan pero nakadamit naman ako syempre. Pero kahit na, napaka-istrikto pa naman ni Sir Miggs at Diyos ko, sobrang damot sa ngiti. Sobra akong na-stress. Feeling ko mawawalan ako ng trabaho or kung hindi man magkakaroon ng meeting sa HR. Kasi nag-discuss na sila noon tungkol sa mga nangyayaring affairs sa office. Strictly not allowed syempre. Sa kaso ko parang ako pa ang lumalabas na salarin kung magkakakaso man. Sa lahat ng boss sa office, si Sir Miggs ang talagang hindi mo mabibiro ng ganon. Tapos nabanggit ko pa sa ilang kaopisina ko na crush ko siya kasi mukhang mahirap abutin. Madalas pa akong magbiro na magiging akin din siya. Pero siguro naman alam ng lahat na joke lang yon kasi alam naman ng buong office na may girlfriend na siya. Lord, ano na ang gagawin ko? Mukhang ito ang napapala ng mga malalandi. Heto na, lumapit na si Sir sa cubicle ko. Seryoso ang mukha niya at sinabihan akong gusto niya akong makausap sa opisina niya after lunch. Kabado ako pero wala akong choice. Pumunta ako sa opisina niya after ng break, expecting the worst. Pinagpapawisan ako ng malamig. Pagpasok ko, nakatayo siya sa tabi ng desk niya halatang nag-iisip. Sir, about the missent message, sabi ko agad. Sa iba ko po talaga yon dapat pinadala. Nalito lang po ako, sir. Really? Sabi niya, walang kangiti-ngiti, halatang hindi naniniwala. Dagdag pa niya, mas maigi daw sigurong tawagin niya si Sir Ambeth, yung head ng HR. Lagot ako kapag nagkataon dahil mainit ang dugo nun sa akin. So no choice ako kundi ipakita kay Sir Miggs ang mga chat ko para maniwala siya sa paliwanag ko. Importanteng makita niya ang timestamp ng messages at yung flow para mapatunayan na nagsasabi ako ng totoo. So habang nakaupo siya, nasa likuran niya ako at nakatayo, panay ang scroll sa chat namin ni Afam, nilunok na ang lahat ng kahihiyan. At least, makita man ni Sir Miggs ang kahalayan ko, hindi naman ako mawawala ng trabaho. 3 years na ako sa kumpanya at magkaka-increase na ang sahod ko next year. So parang stress reliever ko lang po sir, yung chatting while working. Kung ang iba nakikinig sa music, ako naman nagchat-chat. Paliwanag ko, pinagpapawisan ng malamig hindi lang dahil sa possibility na makaabot sa HR ito, kundi lalo dahil imposibleng hindi niya nabasa ang kahalayan ko. Well, this is embarrassing. You may go, sabi niya. Para akong nakahinga ng maluwag. Grabe talaga. At sa totoo lang, hindi ko inasahan kay sir na hindi niya i-escalate kasi nga masyadong matuwid, bayani yata ang mga ninuno. Pero parang lumalabas din na fair naman siya. Napatunayan ko na hindi ko siya nilalandi kaya let it go na lang. At dahil doon lalo na akong nagkagusto sa kanya. Naalala ko pa nung nakatayo ako sa likod niya. Ang bango at fresh. Hardworking din siya at matalino. CPA. Siya yung tipo ng lalaking kapag pinakilala mo sa magulang mo, ikaw pa ang pagagalitan kapag hindi mo nakatuluyan. Pero mailap nga siya kaya nakontento na lang ako sa patingin-tingin. Isang hell week sa office na iwan na ako sa cubicle ko sa dami ng gawain. Noong matapos ako tumuloy ako sa pantry at nakita ko doon si Sir Miggs. Bahagya lang siyang tumango sa akin parang malungkot. Okay ka lang sir? Tanong ko. Tumango siya. Tinanong kung bakit nandun pa ako. Nung sabihin kong katatapos ko lang, nagtanong kung gusto ko raw kumain. Magpapadeliver daw siya. Sabi ko sige. Sino ako para tumanggi sa libreng dinner?
Nasa pantry lang kami habang naghihintay ng delivery. Noon ko lang siya nakitang ganon. Para kasing may pader sa paligid niya nun. Okay ka lang ba talaga, sir? Tanong ko ulit. Ang pakla ng tawa niya, sabay sabi na, no daw. Nagulat ako dahil hindi ko ina-expect na magsasabi siya ng ganon. So tinanong ko kung bakit. Sabi niya, baka daw mag-resign na siya soon. Lalo na akong nabigla dahil ang taas na ng posisyon niya sa kumpanya. Sabi ko, bakit? At doon na niya sinabi na noon pa niya gustong magsimula ng sariling practice sa province. Dalawa daw sila ng kapatid niyang CPA. Ang original plan daw nila, magtayo talaga ng office sa province. Taga Isabela ang family niya. Pero hindi daw agree yung girlfriend niya kaya nagstay siya sa kumpanya. Mas stable daw kasi yon at dapat always stable kung magpapamilya. Mga ganon. Tapos bigla raw siyang pinagpalit ng babae sa isang tattoo artist. Gulantang ako. Pero naawa ako sa kanya kasi parang hindi siya ang tipo ng taong magkukwento ng ganon. Siguro sobrang sama ng loob at paano mo naman din masisisi. Nung dumating ang order namin, napansin kong mga putok-batok ang karamihan. Tapos napangiti siya nung sinabing ilang liempo daw ang hindi niya kinain kasi healthy living ang gusto ng girlfriend niya pero pinagpalit siya sa manginginom na malaki ang tiyan at may vape shop. As in, pinakita niya sa akin ang picture. Umakto akong muntik ko nang naihagis ang phone sa pagkagulat sa itsura nung lalaki. Tawa siya ng tawa sa akin. Funny girl daw ako. Ewan, parang gusto ko talaga siyang mapasaya. Napakamatuwid kasi niya. Tipong kapag niloko mo talagang nasa iyo ang issue. Kumain lang kami at pagkatapos niyaya niya akong uminom. Siguro talagang broken ang pogi. Game ako kasi weekend na rin naman. May bar na walking distance sa condo niya. Doon kami nagpunta. Dahil noon ko pa siya crush, aminado akong may something akong nararamdaman, kilig at excitement. Lalo na nung kakaiba ang tingin niya sa akin. May init. Tapos malandi din siya sa akin. Imbes na magkatapat kami sa mesa, tumabi siya sa akin. At makaraan ang ilang sanmig, para na kaming mga ahas na naglilingkisan. To cut the long story short, niyaya niya ako sa kondo niya, pumayag ako, at may nangyari. O 'di ba ang rupok ko? At dahil hindi ko alam kung paano siya haharapin nung umaga, hinayaan ko siyang unang magsalita. Nagstay lang ako sa tabi niya. Binati naman ako ng good morning at humalik sa pisngi ko. Ngumiti naman din. Salamat at hindi masyadong awkward dahil wala kami parehong binanggit tungkol sa nangyari nung nagdaang gabi. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong bumuo ng pantasyang magiging kami. Sabay kaming kumakain minsan at ngumingiti siya sa akin, kahit pa nga hindi na niya ako niyayang lumabas ulit. Pero nabura lahat ng pantasya ko nang malaman ko sa mga marites na nag-file na raw siya ng resignation. Ang bruho hindi man lang sinabi sa akin. Na-hurt talaga ako. Akala ko may something sa amin, pero siguro mali ako. Kasi dapat in-expect ko na. Obvious naman na rebound lang ako. Nung last day niya, pinatawag niya ako at sinabing uuwi na raw siyang Isabela. Hindi man lang ginawang Bulacan, Cavite, Batangas o Laguna. Talagang tinodo sa layo. Hindi ko mabibisita ng uwian. Pero gusto ba akong pabisitahin in the first place? Walang sinabi. E di sabi ko na lang, take care. At ang bruho, tumango lang at nagpasalamat. Umandar ang mga araw at hindi ko rin inasahan na ang lakas ng impact sa akin. Noon ko na-realize na na-inlove pala ako sa kanya. Pwede palang mangyari na marirealize mo na lang na in love ka na pero wala na siya. Para akong nabudol ang puso ko. Minsan gusto ko siyang i-chat, pero naisip kong kung gusto niya naman siguro, napakadali namang mangumusta. Palibhasa rebound lang ako kaya walay. Isa pa naisip siguro niya na ang layo ko naman kaya paano rin kami makakabuo ng something. Isang gabi, siguro 1 month na rin mula nang makaalis siya, lasing-lasingan ako sa apartment. May kachat ako nga fam. Sinadya kong ipadala sa kanya ang picture ng kabundukan. Magpapanggap na lang ako ulit na nagkamali ng send. Para lang ba gumalaw-galaw naman ang chat naming 1 month nang nakatenga. Bahala na. Pero mukhang talagang wala na siyang balak pagalawin ng baso. Nag-scene lang, wala talagang reaction sa mga kabundukang ilang panahon lang in-enjoy niya. Buisit siya. Nagdesisyon akong mag-move on. Nung Maglunes nagulat ako kasi may delivery ng bulaklak para sa akin. May card ang roses. Sabi, umaasa akong nagpapapansin ka lang at hindi nakikipag-chat sa iba, kaya ka nagpadala ng pic. Effective dahil napansin naman kita. Miss you. Bigla akong kinilig. Kinunan ko ng pic ang flowers at pinadala ko sa kanya. Ang loko nag-scene lang ulit. Nakakainis. Ganun ang nangyari. Puro scene siya at ako naman puro picture message. Daig ko pa may ka-chat na no read, no write. Pero parang routine na namin at araw-araw may padala siyang kung ano-anong ino-order sa delivery sa Manila. Doon sa mga yon may message siya. Sa cake may dedication na.
Mas daring ang picture, mas malaki ang cake. Miss you. Ang reply ko doon, mas inipit na pictures ng kabundukan. Sa chocolates, sabi ng card niya, ipapasyal kita dito sa amin. Miss you. At ang reply ko doon, picture ng maleta ko. Minsan pa nagpapadala ng imported deli sausages. Ang note malamang na sinulat lang ng staff, German sausages. Pero sa totoo lang, mas gusto ko ang tugigaraw longganisa. Pagpunta mo dito, matitikman mo. Miss you. Ang reply ko, picture ng booking ng airline. Nasa page ng available dates ng flight pa Cagayan City, Isabela. Meaning super ready na ako at siya na lang ang hinihintay, lalakad na. Gustong-gusto ko na siyang tawagan. Nababaliw na ako sa ginagawa namin. Pero parang enjoy naman din ako sa laro namin. Hanggang isang weekend, nag-decide akong kung hindi pa rin niya ako sasabihang mag-file ng vacation leave, hindi ko na lang re-replyan bilang pag-iinarte. Habang nagpe-prepare akong umuwi, iniisip ko ang strategy ko. At nang isukbit ko na ang bag ko, gulat na gulat ako nang marinig ang boses niya. Pauwi ka na niyan? Megs, sabi ko pagpihit. Nakatayo siyang may dalang flowers, ngiting-ngiti. Ang gwapo-gwapo, fresh na fresh. I missed you, sabi niya. Eh di ano pa bang nangyari kundi dinaan ko na sa santong paspasan? Hinalikan ko na. Bakit? Lalaki lang ba ang pwedeng maging agresibo? Nagustuhan niya naman dahil ang tagal-tagal naming nag-kiss. Grabe yon. 3 years ago na nga pala yon. Nag-file ako ng leave sabay sumama sa Isabela. Yun pala hindi na-approve ang leave ko kaya nasasante ako. Sorry naman. Pero ayos lang, inalok ako ni Migs ng work sa Isabela. Dahil sinusunod ko ang dikta ng puso, syempre sumama agad ako. After a few months engaged na kami. At ngayon, buntis na ako sa first baby namin. Dito na ako nakatira sa Isabela. Hindi ko inakala na ang isang misent message magiging dahilan para magkaroon ako ng masayang pamilya. Aksidente o tadhana? Kayo na ang humusga.